Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa na namang inspiring story ang ating ibabahagi ngayong araw na ito. Maraming salamat sa ating story sender na si Ara. Isa kang napakatatag at napaka-strong mo na babae. Sigurado ako na maraming may inspired sa kwento mo at maraming magiging matatag na babae dahil sa kwento mo. Shoutout din nga pala sa ating mga tagapakinig na si Alhaziz Tumagantang Kadatuan from Jeddah KSA, Mursida A. Bukas from Jeddah KSA also, Atiyang from Palimbang Sultan Kudarat, Ariana Hana from Bukaik KSA, Jinyon from Barangay Kanto Bubong Tamontaka, Cotabato City, Masabar Matigil Norhaima from Ampatuan Maguindanao, and Ana Tubog from Sulu, Laminusa Island. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Ara. Isa po akong biyuda. Namatay ang asawa ko dahil sarido sa kanilang lugar. Tandang-tanda ko pa nung araw ng pagkamatay ng asawa ko. Lunes ng umaga, 6:30 AM. Masaya kaming kumakain kasama ang mga kapatid ko at mga barkada ng asawa ko. Tawanan, biruan at kwentuhan kami. Di kalaunan ay nagpaalam sila na aalis na sila. Pupunta sa palayan ng tito niya. Sila ang magbabantay habang may mga taong nag-aani ng palay doon. Nagpaalam ang aking asawa sa akin pero nagtaka ako kasi hindi ko nakikita ang mukha niya. Hanggang sa siya ay umalis at dala-dala niya ang bunso namin. Ihahatid kasi niya sa nanay niya. Di kalaunan mga 7 o'clock ng umaga, nakarinig ako ng malakas na putukan. Lumabas ako sa bahay namin at pinakinggan ko kung saan galing ang putukan na yon. Nang marinig ko na doon galing sa pinupuntahan ng asawa ko, dali-dali akong tumakbo at nagpunta ako doon. Kahit sinong tao ang madaanan ko, ay sinasabi nila na wag ako pupunta kasi may barilan. Pero hindi ko yun pinapakinggan. Patuloy pa rin ako sa takbo ko hanggang sa dumating ako sa lugar na yon. Maraming tao na sinalubong ako ng tito ng asawa ko. Sabay sabi sa akin na wala na ang asawa mo. Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang bangkay ng aking asawa. Pero nung makita ko, para akong pinagtakloban ng lupa at langit. Sa kabila ng lahat ng saya pa namin kanina, pero ngayon wala na ang asawa ko. Ang sakit sobra. Lalo't maliliit pa ang mga anak namin. 4 ang anak namin ng asawa ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga anak ko na wala na ang kanilang ama. Lalo pat yung bunso namin ay sobrang makatatay siya. Bawat galaw niya, ang kanyang ama ang tinatawag niya. 1-year-old pa lang ang bunso namin nung namatay ang asawa ko. Nung makita ng bunso namin ang kanyang ama na nakahiga, pinuntahan niya sabay sabing, "Bumangon ka dyan ama at laro tayo." At nung ilibing na ang kanyang ama, ayaw niyang patabunan ng lupa. Panay sabi ng bunso ko na, "Bumangon ka dyan ama, uwi na tayo sa bahay. Wala kang kasama dyan at madilim dyan sa ilalim. Walang ilaw at hindi ka makakain." Sobrang sakit sa akin na marinig ko yun sa anak namin. Parang sasabog ang dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa iba ko pang anak. Hanggang sa umuwi na kami ng bahay. Doon ko lang naramdaman ang sobrang sakit nung makita ko lahat ng gamit ng asawa ko. At nakita ko lahat ng mga anak ko na nakaupo sabay sabi sa akin na hindi na bababalik si ama ina. Sobrang sakit, para akong nanlulumo nang marinig ko yun sa mga anak ko. Sabi ko sa mga anak ko, "Sorry mga anak, hindi na babalik si ama nyo." Nakita ko yung panganay kong anak na umiyak at
at mas lalong nadudurog ang puso ko. Niyakap ko silang lahat sabay sabing, kaya natin to lahat mga anak. At di kalaunan, nagdesisyon ako na mag-abroad. Nagpaalam ako sa biyanan ko at sa nanay ko. Sabi ko, mag-abroad ako kasi wala akong alam na hanap buhay dito. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang mga anak ko. Sa una ayaw pumayag ng biyanan ko, pero pinilit ko siya at sa awa ni Allah, pumayag din naman siya. Hanggat sa dumating yung araw ng alis ko, papuntang Saudi Arabia. Mas masakit pala iwan ang mga anak. Kung masakit yung pagkamatay ng asawa ko, mas masakit pa pala yung iiwan mo ang mga anak mo na walang ama. Umalis na ako ng bahay nang hindi ako nagpapaalam sa mga anak ko kasi hindi ko sila kayang tingnan lahat. Doon lang ako humalik sa bunso ko habang siya ay tulog pa. Habang hinahalikan ko siya, sabay tulo ng luha ko. Sakit sobra. Pero ito lang ang paraan ko para sa kinabukasan nilang lahat. Di kalaunan dumating na ako sa bansang Saudi. Alhamdulillah, naging okay naman ang mga amo ko at umabot ako ng 6 na taon sa mga amo ko. Umuwi ako ng Pilipinas noong December 19, 2019. Masaya ako kasi kasama ko ulit ang mga anak ko. Pero tuwing nakikita ko sila, napapaisip ako kung dito lang ako, paano ko sila bubuhayin at paano yung pag-aaral nila. Kaya nagdesisyon ulit ako na bumalik ng ibang bansa. Nag-apply ako ulit sa bansang Qatar pero di ako pinalad sa amo ko. Doon, 1 month lang ako sa amo ko at nag-run away ako. Nagtrabaho ako sa labas at kung ano-ano ang naging trabaho ko, makapadala lang ako sa mga anak ko. Hanggang sa may nakilala akong isang lalaki, kasamahan ko sa trabaho ko. Nagkagusto siya sa akin, hindi naman siya mahirap magustuhan kasi mabait siya. Hanggang sa naging kami, nagpakasal kami doon sa Qatar. Tumagal kami ng 3 years hanggang isang araw, nag-duty ako sa Grand Hyatt sa motel ng Doha, Qatar. Hindi ko pala alam na huling duty ko na pala yun at huling kita ko na pala sa asawa ko yun at huli na pala na magkasama kami. Kasi paglabas ko doon, nahuli ako ng pulis. Dinala ako ng mga pulis sa Hulaysa Police Station ng Doha, Qatar. Nakulong ako doon ng 1.5 araw. Kinabukasan, dinala ako sa deportation ng Doha, Qatar. Doon ako nagtagal, umabot ako ng halos 1 buwan bago makauwi ng Pilipinas. Hanggang sa nakauwi na ako ng Pinas. Hindi ko pala alam na buntis ako. Tumawag ako sa asawa ko na buntis ako. Umiyak ang asawa ko kasi sobrang paggamis niya sa akin. Di kalaunan, nanganak ako dito sa Provincial Hospital ng Isulan, Sultan Kudarat. Sa araw na yon, tumawag ang asawa ko sa akin na uuwi daw siya kasi namatay ang nanay niya. Umuwi ang asawa ko noong April 29 at sinabi niya sa akin na babalik siya sa Qatar noong June 29. Masaya ako kasi makikita ko na ulit ang asawa ko at makikita na niya ang anak namin. Pero sa malas ng buhay ko, hindi kami nagkita ng asawa ko kasi namatay din siya nung araw ng pagbalik niya sa Qatar noong June 29, 2024. Ang sakit sobra. Hindi mo pa makikita ang asawa mo, namatay na at may anak pa kayo na maliit. Hanggang sa nilibing siya na hindi na kami nagkita ng asawa ko kasi nasa Iloilo siya at ako naman nasa Mindanao ako. Bumalik sa akin ang lahat kung gaano ako nasaktan nung una sa asawa ko. Mas doble pa ito dito sa huli kasi hindi ko siya nakita at may maliit pa kaming anak. Pero sa awa ni Allah, lahat kinakaya ko para sa mga anak ko. Ngayon, alhamdulillah, may college na ako, may hafiz pa ako,
At itong bunso ko na 1-year-old na, at dito muli ako sa Saudi makikipagsapalaran muli para sa 5 kong anak.